Sek, anong masasabi mo dito sa, parang nauwi na ngayon sa pagpanawagan ng snap elections? Doon Yun muna tayo, lang. ano, bago dun sa kung meron mang pagbabago sa Senado. Doon muna sa Well, panawagan ni Senator Alan Peter ng snap ng ano, mag-resign tayo lahat at mag-snap elections tayo. well, medyo hindi maganda na siya yung mensahero. Ang sabi kasi niya, magpa-snap election tayo dahil dismayado yung mga tao sa ating mga politiko. Pero yung nagtatawag ng snap election dahil dismayado yung mga tao, mukhang kasama siya dun sa mga politiko na dismayado ang tao. So, mahalaga kasi kung sino yung messenger eh. 'Di ba? Dapat siya yung simbolo nung kanyang itinutulak. Ikalawa, ay wala sa konstitusyon yung snap election na yan eh. Nung nagtawag ng snap election si Ferdinand Marcos noong 1984 or 85, siya ay isang authoritarian leader. No, wala pa yung 87 Constitution. Ang alam ko wala yan sa 87 Constitution. Ikatlo, ang snap election nakabatay dun sa voluntary resignation. Kung kalahati hindi mag-resign, kalahati mag-resign, Oh. ano mangyayari? No, yung kalahati lang ang magkakandak ng eleksyon, no? So, medyo hindi ganun So kaayos. malabo 'yun. Yung sinasabi niyang Oo. snap elections, malabo at this point. Yes, mukhang ang kwan lang purpose lang ni Senator Alan Peter, ipakita yung yung pagiging dismaya ng mga tao. Ayun lang inuulit ko, hindi siya yung magandang mensahero nung ganong klaseng ideya. No? Bakit Oo. bakit ka mo hindi siya yung magandang mensahero? Ibig mo Yan. bang sabihin ay hindi naman din siya ganun kalinis o kawalang bahid para manawagan nun? Yung kredibilidad Correct. niya. Oo. Correct. Exactly. Yun ang ibig ko sabihin. No? Yung leadership nila ni Chis Escudero, sila yung dalawa nun ay medyo nadismaya yung mga tao sa kanilang kondukta sa impeachment. Na dismaya rin yung mga tao doon sa handling nila nung 2025 GAA or National Budget. Sila yung leader noon ng Senado. So masyado din silang tainted para mag-suggest ng ganyang klaseng political proposal. So kung Maliban pa, hindi... Apo. walang legal basis at this Alright. point. Kung hindi si Cayetano ang kumbaga ay appropriate na messenger, sino sa palagay mo ang pwede nating kapitan na magtatawag ng ganyang klaseng move? Well, maganda dyan ay hanggat maaari hindi politiko. No? Halimbawa, isang obispo. Pero again, wala nga basis sa batas eh. No? Walang basis sa batas. No? Pwede rin dyan yung mga tipo ni Vico Soto. No? Na wala kang mahanap na taint ng corruption. No? Yeah. Pero again, I doubt kung magsasuggest sila dahil wala ngang constitutional at saka legal basis Tama, yung proposal. Pero kung ituloy nila, so illegal yun. Para matuloy yun, dapat Kailangan mag-resign mag-resign. mga tao. Hindi mo Kung hindi mag-resign. si no? Cayetano hindi mo magre-resign yun. Oo, sasabi nga, dapat mauna sana si Cayetano as an example. No? Kung talagang seryoso siya dyan. Para may sumunod kung sakali. No? Tapos nag-resign siya, walang sumunod, ano? Ayan na nga. Tapos pwede rin tumakbo si Doris. Easy. Easy. Ay, teka muna. Thank you. Yung sa Senado muna, di ba yung magre-resign pala si Senator Ping as head ng Blue Ribbon Committee? Ito ba'y hudyat na magkakaroon ng pagbabago yung liderato na naman, Yan na naman. sa Senado? O ginawa Oo. niya yon to save Senate President Tito Soto? Well, yung sinasabi ng iba ay to ease pressure kay Senate President Tito Soto ay ginawa yan ni Senator Ping dahil may mga miyembro ng majority na may mga grumblings tungkol sa conduct ng Blue Ribbon. Dahil bakit daw yung tunay na culprits ang iniimbestigahan? Bakit daw sila ang iniimbestigahan? So medyo nasasaktan yung ibang mga senador, no? At baka tamaan si Senate President Tito Soto. Pero alam mo, sa ngayon, si Senate President Tito Soto ay nagbibigay ng stability sa Senado. Pagkatapos ng ilang buwan na very unstable ang Senado. Kaya duda ako kung magkakaroon ng Senate coup today.
Huwag niyong kalimutan, Doris, Alvin, nagkaroon na ng ganyang rumors more than 2 weeks ago. Oo nga. Meron na palang alingas sa ganyan. Hindi naman nangyari. Hindi naman nangyari. Mukhang yung mga senador, yung majority, ay hindi naman sa kanila amenable na ipalit si Alan Peter or si Marcoleta or yung paborito ni Doris, si Robin Hood Padilla, bilang Senate, no? Bilang Senate President, kapalit ni Tito Soto. So, at this point, yung mga na-float na alternative ay hindi acceptable sa majority. Kaya yung pagbaba ni Senator Ping Lacson ay tingin ko ay mas personal niyang dahilan. Tingin ko ay medyo exasperated siya dun sa ibang senador na kasama niya sa Blue Ribbon. Sinabi naman niya yan publicly. Kaya niyang indahin yung mga banat sa kanya sa social media, etc. etc. Pero medyo napipikon na siya doon sa mga banat ng kanyang mga kapwa senador. Dahil kung ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, ay dapat may proper decorum ka. Katulad ng ginagawa ni Alvin El Chico dito sa show nyo. May proper decorum, no? Pero kung ikaw ay miyembro lang, baka pwede kang bardagulan, no? Katulad ni Doris Bigornia. Di ba? Ganun yung pwedeng mangyari dyan, no? Kung siya ay karaniwang miyembro. Pero panghuli, yan ay ipopropose pa mamaya sa plenary. So pwede pa yung hindi mangyari. Ganon. Sabihin ng plenary, pwede ba, huwag ka na munang mag-resign. Dahil katamaan ang Senado. Sa gitna ng investigasyon, mag-resign yung head ng Blue Ribbon. Anong itsura ng Senado niya? Hindi maganda. Pwede sabihin sa kanya, huwag ka munang mag-resign. At parang pwede niyang i-reconsider. Pwede, personal decision niya yan. Pero safe ba si Senate President Tito Soto? O mukhang alanganin talagang Baka pwesto niya, meron na marami namang- talagang gumagapang. Well, from the very start, Alvin, delikado naman siya. Dahil nga, 15 yung majority. 2 ron ay bilyar na pwedeng maimbestigahan. Yung isa ron ay Cayetano, na yung kapatid ay leader ng oposisyon na gustong palitan yung Senate President. Parang, di ba, manipis eh. Tapos meron kang mga grumblings, publicly, sinabi ni JB Ejercito, kung ganito na lang ng ganito yung ating investigasyon, nag-iisip na ako na iwanan yung majority. Di ba? Sinabi niya yan a week ago. Opo. So, talagang delikado from the start. Partly dahil nga dun sa mga composition ng majority, partly dahil sa nature ngayon ng Senado na kasama sila sa firing line na iniimbestigahan, no, na nabanggit ni Bryce, 3 hanggang 6 na senador na tumatanggap ng kickback, nabanggit ni Undersecretary Bernardo, no less than yung dating Senate President, si Cheese, si Nancy Binay, etc. Ngayon lang lumabas yung pangalan na involved dito sa mga anomalous projects. So, itong mga testigo na ito ay ang dami nang binabanggit ng mga senador. Kaya medyo nasasaktan yung mga senador dito sa investigasyon ni Senator Ping Lacson. Kaya hindi ako magda-doubt kung talagang may pressure talaga. Pero mahirap pressure rin si Senator Ping Lacson no? Kaya either bumaba siya as a Blue Ribbon chairman, pero magpapatuloy siya bilang miyembro. Sinabi naman niya yan kahapon, na kahit isang miyembro, ipagpapatuloy niya yung pagbatikos sa korupsyon. Pero hindi kaya ang ending natin ito, magiging Senate President, baka si Alan Peter Cayetano, partner. Baka yun ang kanyang tinitingnan. Well, tingin ko yun yung kanyang layunin as head ng opposition minority. Kaya nga lumabas yung pangalan niya more than 2 weeks ago kung maalala nyo. Pero mukhang hindi kaya. Bakit? Kaya, nag-propose na lang siya ng snap election. So yun pala yun. Mauna siya. No? Siya yung mauuna na mag-resign. One quickie. I have 2 minutes left, Secretary. It appears, pati ngayon si Senator Risa Ontiveros, tina-target din. Yun na na parang nga. patunay na parang mukhang magiging heavyweight din siya pagdating ng 2028 elections. Ngayon pa lang, ginigiba na, Secretary. Well, hindi nakakagulat dahil marami ring nagalit sa kanya nung inimbestigahan niya si Kibuloy na eventually nakulong, nung inimbestigahan niya si Digong na eventually nakulong, nung inimbestigahan niya yung reyna ng Pogos
si pangalan nun, Alice Guo, Alice no? Guo. Na eventually nakulong, etc., etc. So maraming galit sa kanya. Lalo na nung kinwestiyon niya yung libro, yung kwago ni Yung isang Vice kaibigan. President Sara, diba? No, so ang daming galit sa kanya maliban pa doon sa kwago, no? Pero siyempre kaya naman niyang depensahan yung kanyang sarili. Kung maalala nyo, inuna si Ping Lacson, di ba? Yung picture niya with Diskaya. Yes, Oo, oo. tama. Oo. Tapos nun, si Risa naman. Oo. Kahit naman ako, naglalakad ako sa kalsada 3 months ago, may magpa-picture sa akin na Diskaya. Hindi ko alam na Diskaya siya. Nalaman ko Correct. lang yung tsura ni Diskaya 3 months ago eh. So Oo. hindi mo masisisi si Senator Ping Lacson na nagpa-picture. Pag may lumapit kay Doris, syempre papayag si Doris, hindi naman niya suplada. Oo naman, oo. Pero isa na lang ako talaga hirit. Sino sa palagay mo ang nagkukumpas ng lahat ng ito? Well, siyempre masama ang loob ni former Senate President Chis Escudero. No? May axe to grind siya. Pero siyempre, si Vice President Sara bilang leader ng oposisyon ay it is in her interest na magbago yung liderato, no, ng Senado. Kaya either one do sa dalawa. Okay. Okay. Senate President Chis Escudero o mismo si Vice President Sara Duterte. Nandun siya eh. Di ba? Nung nag-privilege speech si Senate President Chis Escudero, tuwa-tuwa Andun siya. siya, oo. Sek, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. On point na naman ang mga insights. Thank you. Maraming salamat. Happy birthday ulit. Happy birthday! Yung baka, pakialagaan. Tayo namin. Alagaan Thank you, daw. thank you. Maraming salamat, Thank former you. Secretary Ronald Llamas.